Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay na operasyon ang ikinasa ng mga otoridad sa 4 na lokasyon sa Parañaque, sa Bulacan at Pampanga para maaresto si Senador Bato de la Rosa. Kabilang dyan ang 2 bahay sa Angeles, Pampanga na pag-aari umano ng isang kaanak ni Senator Robin Padilla. Namataan umano sa isang bahay sa De La Rosa hanggang kagabi pero bigong matagpuan ng suyuri ng mga otoridad kanina. Nakatutok si JP Soriano. Mag-aalas 6 ng umaga nang sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Pulisya at National Bureau of Investigation o NBI sa subdivisyong ito sa Barangay Balibago ng Angeles, Pampanga. Bumaba ang mga tauhan ng CIDG at lumapit sa isang bahay. At pagdating nga po ng NBI at CIDG, agad sila nagpunta sa property na ito, nakipag-coordinate sa purok leader at ang hinahanap daw nila isang Virgilio Carino na ayon po sa homeowners ay kamag-anak di umano ni Senator Robin Padilla. Ang hinahanap daw po nila sa pagpunta nila dito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa aking source, nakatanggap ng impormasyon ang mga otoridad na narito si de la Rosa kagabi, May 26. Ito rin ang sinabi ng purok leader na nakausap ng NBI at CIDG. Pinatawag po nila ako para mag-assist po sa kanila, para mag-ikot po, mag-search po sa loob. Kasi meron na pong warrant of arrest daw si Senator Bato. Yun po ang pagkasabi nila. Bit-bit ng NBI at CIDG ang arrest warrant para kay De La Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Sinamahan sila ng purok leader na may access sa bahay ang mga taga-CIDG. Kabilang sa kusina, pati ang silid na may kama. Pero bigong matagpuan si De La Rosa. Pati ito pinuntahan? Yes, sir. Kaya po nakapag-picture po sila eh. Nag-search lang po, sir. Nag-search lang po kung nandito po si Senador Bato. Sabi ko po, walang bato talaga po dito na nakatira. Kasi hindi naman po siya taga rito. Wala naman po kaming nabalitaan na may bahay dito. Hinanap din si De La Rosa sa katabing bahay na pagmamay-ari rin umano ni Carino at may ibang umuupa. Tapos pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Hinahanap din umano si Carino at ang isang itim na pick-up na namataan umano sa Senado noong araw na umalis si De La Rosa. Tinanong ko po, bakit po hinahanap nila yung pick-up na nakapangalan sa Virgilio Carino. Sabi nila kasi hinahanap po nila si Senator Bato. Ayon sa Homeowners Association ng Subdivision, well-coordinated daw sa kanila ang operasyon ng CIDG at NBI at paghahanap kay De La Rosa at Carino. Sabi niya, meron po kaming pinapaulap dito. May subject of the warrant, so isi-serve namin. Mga taga-CIDG kami at taga-NBI. Uncle ni Senator Padilla si Sir Carino. Mahigit 1 oras lang sa subdivision ng NBI at CIDG base sa timestamp ng CCTV. Pero bukod dito ay kasabay ring hinanap si De La Rosa sa Parañaque at Bulacan ayon sa hepe ng CIDG, katuwang ang NBI. Meron po talagang mga identified areas na according to mga reports sa amin na nandun si Senator Bato. Wala pa naman po talagang nag-positive dun sa mga lugar natin pinuntahan. Sa kabila niya, natukoy umano nila ang mga posibleng koneksyon ni De La Rosa tulad halimbawa ng ginalugad na bahay sa Pampanga. Parang kamag-anak ko yata ni Senador Robin Padilla yung pinuntahan niyo pong isa sa mga bahay? Tama po yun dahil dun po sa identification ng mga sasakyan na lumabas po na yung sasakyan ay present po during dun po sa time na nawala po si Senator Padilla po, si Senator Bato de la Rosa. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni Senador Padilla at ni Carino. Sa isang online post naman ay humingi ng pasensya ang asawa ni Senador de la Rosa sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na baka anya sunod na pasukin at sabihan na hindi na kailangan ang isang search warrant. Hindi nila gustong madamay sila pero inaalerto lang silang lahat. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ikinakasa na ang reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla dahil sa pagtulong umano sa tinawag nitong pagtakas ni Senador Bato de la Rosa noong May 14. Binawi na rin ang rehistro ng mahigit 100 baril ni Bato at lisensya niya para magkaarmas. Nakatutok si Ian Cruz.
Nang dahil umano sa pagtulong niyang makataka si Senador Bato de la Rosa, isang reklamo laban kay Senador Robin Padilla ang ire-refer sa Department of Justice o DOJ ng Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya o CIDG. Ang reklamo, paglabag sa Presidential Decree 1829 o obstruction of justice na may katapat na kasong kriminal. Una nang sinabi ni Padilla na nakiangkas lang sa kanya si De La Rosa nang magpaalam siyang uuwi muna sa bahay noong May 14 ng madaling araw. Magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado. Hindi naman AI yun, di ba? Pero lumalabas sa investigasyon ng CIDG na hindi lang basta nakiangkas, kundi planado ang nangyari. Binuntutan umano ang SUV ni Padilla ng isang sasakyang nagsilbing security escort at backup car. Tikumpasa ngayon ng PNP ukol sa buong detalye sa napipintong paghahain ng reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Bukas daw ito isa sa publiko ng CIDG. The CIDG will be conducting or will be having a press conference tomorrow morning. So, dun po natin malalaman ang buong detalye ng resulta po ng kanilang investigation. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Padilla, pero nauna na siyang sumagot ng tanungin kung illegal ba ang kanyang ginawa. Ay tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hihintayin namin ang warrant ng local court. Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigation. Eh, wala tayong magagawa. Inutos na rin ng Firearms and Explosives Office ng Pulisya ang pagbawi sa lisensya ni De La Rosa na magmay-ari at magdala ng mga armas. Binawi rin ang rehistro ng halos 100 at 20 baril ni De La Rosa na minsang naging PNP chief. Sa huling address ni De La Rosa isisilbi ang utos kaugnay niyan. Mas makakabuti po sana na ma-surrender na lang po itong mga firearms na ito at ma-deposit po sa proper authority. Supposed to be surrendered by his family kung nasa kanila. At kung hindi naman po, the law enforcement can visit kung saan yung mga lugar na siya at kuhain po yung mga baril na yan. Implementing Rules and Guidelines o IRR ng nasabing batas ang binabanggit ng pulisya na batayan ng pagbawi ng mga lisensya at rehistro. Kung itong Section 4 ng revised IRR po ng RA 10591 which states that if you are facing a case, may pendency ng case sa isang court of law na more than 2 years po ang punishment. Pero sabi ng abogado ni De La Rosa, ang grounds o batayan lang na pwedeng gamitin ay ang nakalista sa Section 39 ng nasabing batas. Tanging conviction lang at court order ang pwede umanong pagbatayan para ma-revoke ang lisensya sa baril. Pero hindi pa naman anya convicted si De La Rosa at wala pang korte sa bansa ang naglabas ng anumang order laban sa kanya. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Nagkakaungkatan sa Senado kasunod ng pag-walkout kahapon ng minorya na tutol sa gusto ng mayorya na payagan dumalo via teleconference ang isang senador na wala sa plenaryo. Kabilang sa binabalikan ngayon ang mga katulad na panukala noon. Ang ugat ng mga pagtatalo sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Ang mainit na namang pagtatalo kagabi sa sesyon ng Senado nagtapos sa pag-walkout ng mga senador ng minorya. Bakit po? Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Ang ikinagalit nila, ang pagpilit daw ng mayorya na talakayin ang mungkahing amyendahan ang rules ng Senado. For the amendments of the rules. Para payagang makalahok ang mga senador kahit wala sila ng pisikal sa sesyon. Sa ngayon, maaari lamang mag-online ang mga senador kung may national emergency o force majeure gaya noong pandemic. Pero sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta, gusto niyang palawakin ito at payagan ang pagdalo ng isang senador via teleconference sa anumang makatwirang dahilan. Tinutulan ito ng minority senators. We are several members of the minority here, and only Senator Lacson has spoken. Why are we railroading this process, Mr. President? You're gonna just ram down our throat something that numbers can dictate. We are not able to ask questions as to who they wish, who will benefit from the amendment to the rules. Is this rule, Mr. President? Is this rule, Mr. President, for Senator Bato, who is not here? We would like to raise these valid questions. Katwiran nila na refer na ito sa Committee on Rules at hindi ito basta-basta maibabalik sa plenaryo.
Alinsunod sa rules ng Senado, pwedeng amyendahan ng rules sa pamamagitan ng motion. Pero kailangan gawin ito isang araw bago ito talakayin. Pero giit ng mayorya, lumang motion na ito na unang iminungkahi ni Marcoleta noong May 11, araw na lumitaw si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Madam Sabi na bagong President, motion. point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Nasasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Kahit na nakasuspend ang sesyon, tuloy ang diskusyon ni Ontiveros at Marcoleta. Lalong uminit ang debate nang sabihin ni Senate President Alan Peter Cayetano na idaan na lang ito sa botohan kung itutuloy ang pagtalakay sa panukala. We're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin. Madam President. Chair, the gentleman is out of order. Kahapon, inanunsyo ng ombudsman na handa ng isampa ang kasong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, kaugnay sa maanumalyo o manong flood control projects. Meron ding nakabinbin reklamong plunder sa ombudsman laban kay Marcoleta. Inalmahan nila ang sinabi ni Tulfo. Sigurado ba siya? Meron ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was uncalled for. I don't know why he mentioned that. Hindi ko alam kung bakit how he came up to that conclusion. Pero offensive ba para sa Of course, very offensive. Yun ang kanya sinisip. Yun ang iniisip niya. Pero Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. So, parang tuwang-tuwa ba siya na mayroong nakulong sa amin na hindi namin magamit yun? Habang nagsasalita pa si Cayetano, nag-aya na si Senador Mig Zubiri sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it out. We take offense that Nag-walk out ang mga naroong minority senators, maliban kay Minority Leader Tito Soto para questionin kung may naiwan pang quorum sa session hall. I move to adjourn or a quorum call. We still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. We will adjourn session. Sa ilalim ng rules, kapag may nag-question sa quorum, kailangan mag-roll call upang alamin kung meron pang 13 o mahigit kalahati ng bilang ng mga senador sa sesyon. Kung kulang, kailangan nilang agarang mag-adjourn. Kaya masasabing dahil sa pag-walk-out ng minority senators, napigilan nila kahapon ang pag-aproba ng tinututulan nilang panukala. Hirit naman ni Senadora Amy Marcos nung nakakulong si Nooy Senadora Laila de Lima. Humirit din naman ang ilang minority senators na payagan siyang makadalo sa session online. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila,
pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan. Nag-file ang ilan sa amin ng resolution para payagan siya. Dininay po. And actually, kahit napagbigyan, wala naman siyang internet connectivity sa loob ng kulungan. Anong napaka-special ngayon para payagan yun? Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ginoo yung building. Search and rescue na muli ang ikinakasa sa gumuhong gusali sa Pampanga, imbis na retrieval operation lang. Iniutos siya ng Department of Interior and Local Government o DILG dahil posibleng may buhay pa umano sa 16 na nawawala. Ang latest doon, tinutukan live ni Chino Gaston. Chino. Atom, sa pang-apat na araw mula ng gumuho, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga otoridad na may makukuha pang buhay mula sa 16 na taong sinasabing natabunan ng nag-collapse na gusali. Bago mag-alas 8:30 ng gabi nitong Lunes, itinigil na ng mga otoridad ang rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga dahil wala na raw nakitang signs of life. Hindi raw desisyon ng iilang tao ang pag-transition sa retrieval operations kundi consensus ng mga eksperto. Bukod kasi sa rescue radar o yung life locator, nag-recheck kami ulit, totally wala na nagawa. Pagkatapos po nito, so nag-decide na ako na no life detected. Kinausap ko na po ang K9 na i-confirm nyo na po mabuti. katuwang din nila ang K9 units na hindi na rin rumiresponde sa dating kinakitaan ng signs of life. Nang bumisita sa Ground Zero kanina, si Interior Secretary John Vic Remulla, it is still a search and rescue operation. Di pa po tayo nawawalan ng pag-asa na may buhay pa sa loob. Paliwanag ni Remulla, posibleng may survivor pa sa 16 na hanggang ngayon ay pinaghahanap. There have been instances kasi na 2 weeks after nahanap pa rin, katulad sa nangyari sa Baguio. So for me, I would rather consider it a search and rescue. We have not given up hope. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa na may buhay pa rin doon. Hindi pa man nagpapakita ang may-ari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelwork Corporation sa LGU, tiniyak ni Remulla na hindi nito matatakasan ang pananagutan. We will issue a subpoena and we will put a hold order sa airport para mag-report sila. Sabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino, patong-patong na reklamong kriminal, sibil at paglabag sa labor code ang posibleng kaharapin ng may-ari ng kumpanya. Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya. Ang sinabi sa akin ni Mayor, meron daw ibang report na may kasamang pamilya sa loob. Hindi kasama dapat yun. Ayon din sa Angeles City LGU, hindi pa humaharap hanggang ngayon ang mga kinatawan ng kumpanya. Atong paglilinaw ng BFP, bagamat sila'y umaasa at hindi pa rin tumitigil sa paghahanap, ayaw rin naman nilang bigyan ng maling pag-asa ang mga pamilya ng mga naghihintay o yung mga pamilya ng mga biktima. Kaya search and rescue operations pa rin ang tawag sa ginagawang pagsisikap dito sa Angeles City. Atom. Maraming salamat, Chino Gaston. Huli kam sa Caloocan ang pagnanakaw sa mga kable ng isang telco. 3 sa 10 suspect ang tukoy na. Nakatutok si James Agustin. Masdan ng mga lalaking yan na nakatakip ang mukha gamit ang t-shirt. Makikitang nilapitan ng grupong manhole sa A. Mabini Street, Barangay 15, Caloocan City, mag-aalas 5 ng umaga kahapon. Tinanggal ng takip ng manhole at mabilis na hinatak papasok sa iskinita ang ilang metro ng telecommunication cable wires. Napahinto pa ang ilang dumaraang motorista. Paglampas ng close van, pinagtulungan nilang hatakin ng ikalawang kable. Tumangging magpaunlak ng panayam ang Barangay 15. Ayon sa kanilang punong barangay, hindi nila residente ang 10 lalaking nagnakaw ng mga kable. Nai-report na ang insidente sa Substation 3 ng Caloocan Police na agad nagsagawa ng follow-up operation. Upon arrival po doon sa area ng insidente, wala na yung mga suspect. And then
ganun din po, nagsagawa kami ng follow-up operation doon sa bahay nila and wala na din po sila doon. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 3 sa mga sospek. Residente raw sila ng mga kalapit barangay. Hinihintay na lang po natin yung representative from telecommunication company para mapailan sila ng kaukulang reklamo po. Ayon sa pulisya, simula nung Marso, ay pang-4 na beses nang may nangyari nakawan ng kable sa naturang lugar. Ang ibang sospek na aaktuhan pa nila, kaya nahuli. Nung mga nakaraang weeks po, may mga nahuli po kami and arestado po lahat yon na ipakulong po namin. Continuous coordination lang kami sa barangay para kung may mangyari mang ganong insidente, may report agad at maaresto namin yung mga suspect. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng ibang sospek na nakuna sa CCTV. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa Japan, tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng matibay na alyansa ng Pilipinas at Japan. Mula sa Tokyo, Nakatutok Live, si Ivan Mayrina. Ivan? Konbanwa, magandang gabi Maris mula dito sa Tokyo, Japan, kung saan ang pagpapatibay sa mga maasahang alyansa ang isa sa mga binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga mambabatas dito sa Japan. Pero bago yan, binigyan siya ng welcome ceremony sa kanyang state call sa makasaysayang Imperial Palace ng Emperor at Empress ng Japan. Si Emperor Naruhito at Empress Masako mismo ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace sa Tokyo, Japan para sa kanilang state call kaninang umaga. Sa welcome ceremony, unang tinugtog ang pambansang awit ng Pilipinas na sinundan ng pambansang awit ng Japan. Naroon ang mga miyembro ng gabinete at ilang matataas na opisyal ng Japan, kabilang si Prime Minister Takaichi Sanae. Nagtagal na ilang minuto ang pag-uusap ng Emperor at Empress at ng first couple, pero hindi ito isinapubliko alinsunod sa protocol. Si dating Pangulong Noynoy Aquino, huling Philippine President na nabigyan ng ganitong paanyaya ng Emperor ng Japan noong 2015. Pag ang isang head of state ay inimbita ng Emperor and Empress, I think this is the highest regard and undertaking for any head of state para maimbitahan. Ngayong hapon naman, bumisita ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Bukod pa yan sa talumpati ng Pangulo sa joint session ng National Diet o ang mababa't mataas sa kapulungan ng Kongreso ng Japan. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng mga matibay at maaasahang alyansa. We meet at a time of profound transformation in the international system. Across regions, we see increasing geopolitical tensions, disruptions in supply chains, and mounting pressures on the rules-based international order. In such an environment, the importance of trusted partnerships that are anchored in shared values, mutual respect, and an adherence to international law has never been more evident. Bagamat maraming larangan ng kooperasyon ang naispaitingin ng Pilipinas at Japan sa state visit na ito, ang usapin sa maritime security ang isa sa mga pangunahing naisbigyan diin. Inihalimbawa niya ang naging epekto ng giyera sa Middle East na nakadiskaril sa malayang paglalayag sa mahalagang rutang pandagat. Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability. Kinilala at pinasalamatan din ng Pangulo ang tulong at suporta ng Japan sa Pilipinas para sa mga proyektong pang-infrastruktura at ekonomiya. Hindi mapapantayan, ayon sa Pangulo, ang lawak at kalidad ng development assistance at pamumuhunan ng Japan para sa pangmatagalang kaunlaran ng bansa. Binanggitin ang papel ng mahigit 300,000 Pilipinong nasa Japan. Ang kapakanan ng mga Pinoy sa Japan ay isa sa mga nais isulong ng Pangulo sa kanyang pulong sa Prime Minister bukas. Sa state call kanina, Maris, tinanggap ni Pangulong Marcos ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at pinakaprestigyosong parangal ng Japan. Tinanggap din ni unang ginang Luis Araneta Marcos ang Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Bilang kapalit na pagkilala, ginawad naman ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lacandula na may ranggong Supremo o Grand Collar, habang tinanggap naman ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang.
Ngayong hapon naman, Maris, ilang business meetings ang nilaluhan ng Pangulo sa layong makapanghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Ngayong gabi, balik Imperial Palace ang Pangulo para sa state banquet na inihanda ng Emperor at ng Empress. Maris, yan ang latest mula sa busiest pedestrian crossing in the world, ang Shibuya Crossing dito sa Tokyo, Japan. Balik sa'yo. Arigato gozaimasu. Maraming salamat, Evan Mayrina. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Dalawang series ang naghihintay sa fans ni Asia's multimedia star Alden Richards. Bukod sa Love, Siargao, isa pang role na pinaghahandaan niya ay ang pagiging doktor. Kaya inaral niya mismo ang basic procedures at tamang galaw ng isang surgeon. Makichika kay Aubrey Carampel. Bilang paghahanda para sa kanyang pagganap bilang doktor sa upcoming GMA Prime series na Code Gray, sumailalim sa immersion si Alden Richards sa ospital ng Maynila Medical Center. Kasama ni Alden ang co-stars na sina Andrea Torres, Shuvi Etrata, Faith De Silva, Christopher Martin at Christopher De Leon. Para mas magampanan ng mabuti ang role bilang si Dr. Grayson Lazaro, siniguro ni Alden na matutunan ang mga basic procedures at tamang galaw ng isang surgeon. Kasama na ang tamang pagsuot ng surgical gloves at gown. Tinuruan din sila ng pag-suture o pagtahi ng sugat at sumailalim din sila sa basic life support training. Yung proper counting, yung tamang position, etc. And also, natutunan ko din dito yung mga iba-ibang klaseng stitches when it comes to surgery. Hindi siya madali. Ngayon ko na-realize na yung expertise nila when it comes to doing these things comes with hard work. Nagpasalamat si Alden sa mga doktor na matiyagang nagturo at nagbahagi ng kanilang kaalaman at expertise. Dagdag pa niya, paraan din ng proyektong ito para bigyang pugay ang mga medical practitioner. It's a way of honoring them as well, na itong project na to mabigyang highlight naman yung mga doktor at yung mga medical practitioners natin na nagliligtas ng buhay araw-araw. Kababalik lang ni Alden mula sa halos isang buwang taping ng pinagbibidahan ding serye na Love, Siargao. Kakaiba raw ang naging experience niya sa Siargao dahil kahit nagtatrabaho, mistulang naging healing escape pa raw ito dahil sa ganda at payapang hatid ng isla. It didn't feel like work because of what you're seeing every day. Siyempre, yung accommodations namin, beachfront, so dagat yung nakikita mo sa araw-araw, di ba, kakaiba yun. So, really more of parang rediscovering different aspects of myself and somehow healing na rin at the same time. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.